Mukhang itong Index Road Warriors daw ay desperado na talaga manalo at matapos na yung problema dito sa kanila. Roster na hirap pa rin manalo kaya gusto na raw nilang makuha itong si Calvin Abueva. Dahil sa paniwala nitong Index Road Warriors, itong si Abueva daw ay makatutulong dito sa kanilang roster. Dahil alam naman natin si Abueva, very physical player yan, very aggressive at parang yan daw ang hinahanap ngayon nitong Road Warriors. Kaya nga nag-offer na sila ng trade dito sa Magnolia para makuha si Abueva. Ang ino-offer daw na kapalit ng Index ay yung kanilang first round draft pick plus itong si Robbie Herndon. Ang problema lang, ito si Robbie Herndon, naglaro na yun dati sa Magnolia, so malamang hindi na yun babalik doon. Kaya nga yan tinrade ng Magnolia noon. Kaya sa tingin ko, hindi dapat si Robbie Herndon ang i-offer nila. Posible si Anthony Semerad. Kung si Anthony Semerad at first round draft pick ang magiging kapalit ni Abueva, pwede siguro na baka pumayag na dyan itong Magnolia Chicken Templados. Kung matuloy ang nabanggit na transaksyon, sigurado na maa-approve yan agad. Dahil masasabi naman natin na patas yung trade na yan. Dahil itong si Abueva at si Semerad, halos pareho lang ng style ng laro yan. At plus, sasamahan pa ng first round draft pick ng Index. So, hindi naman malulugi dito Magnolia. Kaya malamang ito yung tipo ng trade na matutuloy kaagad kung sakasakali na i-propose nga nila. Sa panig ng Magnolia, dahil maganda naman yung umpisa nila, hindi sila nagmamadali na matuloy ang trade. Pero if ever na may magandang offer para dito kay Calvin Abueva, bakit naman nila yan tatanggihan? Kaya sa tingin ko, malamang ito ay matuloy talaga at maganda yan para dito sa Magnolia kung sakasakali nga na magawa nila ng paraan at magkaroon sila agad ng trade. Dahil syempre kung ikaw ang Magnolia, gagawin mo ang lahat para mapaganda yung iyong roster. At kung kinakailangan bitawan mo si Abueva at kumuha ka ng ibang player, iyan ay gagawin nila. Kaya asahan natin na magiging maganda resulta nito para sa Hotshots at pati na rin dito sa Road Warriors na talaga nakahanap ngayon ng pagbabago dito sa kanilang koponan. Napag-uusapan ng pagbabago itong Terra Firma Jeep. Wala pa rin pagbabago dito sa kanilang resulta pagkatapos manalo ng unang opening game. Alam naman ang lahat na itong Terra Firma ay mag-i-struggle talaga dito sa PBA. Kaya nga sabi nung iba, mas mabuti na talaga yung mangyayari na ibebenta yan. Pero lately, no comment itong kanilang team manager na si Bobby Rosales tungkol dito sa balita nga na ito ibebenta sa Star Horse Shipping. Dahil kung nyo maalala, mayroong mga lumabas na reports na nagdadalawang isip daw itong Star Horse dahil sa laki ng gastos dito sa pag-maintain nung kanilang lineup sa PBA at hindi naman biro talaga yung gastos dito sa sabihin na nating pag-maintain na nung kanilang sabihin lineup. Dahil syempre, sabi nga ni Wilfred Uitengsu dati, 200 million ang ginagastos ng isang team para sa isang season. So, ang tanong, ang Star Horse Shipping ba ay willing at ready na gumastos ng ganyan? Kaya marami naniniwala na hindi pa 100% sure na matutuloy itong pagbenta ng Star Horse Shipping Lines. Kaya nga, abangan na lang natin if ever na mabenta nga itong Terra Firma Jeep pa, maganda yan para sa PBA. Pero depende rin kasi yan dito sa magiging kapalit kung ito bang Star Horse ay seryoso na manalo. Nakita natin nga Converge na talagang seryoso manalo mag-championship. Nakita natin yung makinukuha nilang mga top players, gumagastos talaga. So itong Star Horse Shipping Lines, yan din ang pangarap ng mga PBA fans na ito talaga ay gagawa ng paraan para sila ay manalo dito sa PBA. At syempre, iyan naman talaga importante. Gumawa sila ng paraan para ma-ensure na sila talaga ay ready and willing na mag-invest dito sa PBA para manalo ng championship at hindi maging farm team. Kung ganyan talaga ang intensyon nitong Star Horse Shipping Line, dapat talagang sila na bumili dito sa Terra Firma Jeep at nang mawala na isang farm team dito sa PBA at sumunod na Northport at Blackwater.